So kung i-present mo yung buong video, then you'll get the whole context. The whole thing will be put in context at makikita mo may dahilan siya kung bakit siya nakapagsabi ng ganun. So, kaya napakaselan po yung mga ganito dahil makikita mo yung bias. Bias yung members ng House Committee on Justice. Bakit nila i-entertain yung ganun na alam naman nila na bias talaga? Halimbawa, katulad nung ipinalabas ng NBI, bakit hindi nila ipinalabas yung buong video? Ano bang motibo doon? So, ang motibo doon is just to pin down the Vice President. Mensahe po muna ninyo ngayong Labor Day sa lahat po ng ating mga manggagawa. Gunitain po natin ang araw na ito in favor of the workers, araw ng manggagawa at ang Pilipinas ay hindi magkaroon ng economic sustainability pagka wala yung mga gagawa or workers because the companies cannot work without them. So mabuhay kayong lahat. Opo. Bilang isang dating mambabatas, Doc, ano ho ba yung mga dapat i-prioritize para sa ating mga manggagawa ng Kamara, ng ating mga mambabatas para po tugunan, lalo na nasa gitna po tayo ng krisis ngayon? Of course, matagal na hinaing ng mga manggagawa na dapat magkaroon ng increase of their wages, salaries, and to some extent natugunan naman ito except that para sa kanila kulang pa rin ito, so the government has to do something about it. So I wish that they have representatives in Congress and therefore they can champion the cause of the workers. So sila na yung magpupus sa mga hinaing ng mga manggagawa. I'm pretty sure that as I've said, kung wala yung mga workers natin, ay talagang mahihirapan ang ekonomiya ng Pilipinas dahil apektado po yung efficiency ng mga different companies dito sa atin. Opo. Kayo ho ba ay sumasang-ayon? May panukala po dyan sa Kamara na i-abolish itong provincial wage rates, Doc. Ano ho ba ang inyong pananaw hinggil nga dito? Iba-iba ang pananaw dyan. As far as I'm concerned, that will be submitted to a deeper study. Hindi po ako pwedeng conclude ngayon na talagang alisin kaagad yan because nung i-create yan, there is a reason for it. Kasi alam po natin na iba-iba naman ang standard of living sa mga bawat probinsya. So, but again, para kung ito ay para sa kabutihan ng mga manggagawa, talagang sinusuportahan natin yan. Opo, maliban po dito sa panukala na yan, ay nais din na tanggalin o bawasan man lang itong value-added tax natin. Doc, sa inyo pong pananaw bilang isang dating kongresista din, meron ho ba kayo ho ba ay sumasang-ayon dito sa mga panawagan? Nakikita po natin, no? Maraming mga kababayan po natin na pinangungunahan nga ng ilang mga kongresista din, yung pagpapatanggal o pag-alis nga ng VAT dito nga sa mga produkto, lalo na sa ngayon na nasa krisis, kalagitaan nga tayo ng krisis. Yeah, I think I pretty agree with that, especially that we are facing a crisis now. Maybe a stopgap mechanism for a while, then again, it will be subjected to a deeper study and evaluation. Kung ano yung how far the effect would be in terms of our economy. Kaya pag-aralan ng mga financial authorities, managers ang aspect na to dahil yun napakabigat po sa publiko
itong mga value-added tax na to. So, lalo na ngayong crisis tayo, so kailangan talaga pag-aralan ito. But as a matter of stopgap mechanism, I agree na dapat tanggalin mo na yan sa ngayon. Opo. At siyempre ngayon ang Kongreso ay abala din isa sa mga pinagtutuunan nila itong kaso naman ng impeachment itong mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ba ang inyong pananaw hinggil nga dito sa pagpapa-impeach sa pangalawang pangulo? Unang-una, gusto kong sabihin na ako yung isa sa mga intervenors sa case na na-file ni Vice President Sara Duterte at ang grupo ni Attorney Estrelito Torion sa Supreme Court. Intervenor meaning we are supporting this case filed by BP and the group of Attorney Torion. Dahil sa nakikita po natin, kita ng publiko na mayroon pong grave abuse of discretion at abuse of power ng mga members ng Justice Committee ng House of Representatives. At maliban doon, talagang they usurp the function of the Senate, which is the sole body to judge, to try, etc., etc. But the Senate, the only function of the lower house, I should say, is supposed to initiate. But what they did now is that it's not initiation anymore. It was usurpation of the powers of the Senate, and it acted as if they are the prosecutor, the judge, the jury, and conducted a full-blown trial, which is a grave abuse of authority and resulting to the abuse of or violation of the Constitution. So with due respect to the members of the House Committee on Justice, as a former member also of the House of Representatives, talagang nag-overstep sila. What they did is out of bounds. So they even issued subpoena using sui generis as an excuse, resulting to fishing expedition, adding evidence adding evidence to the complaint, the more evidence that are not attached to the complaint filed by the complainants. Mm-hmm. So sumubra talaga sila. That's why we cannot agree to that. Opo. Paano ho yan ay idineklara na po nilang may probable cause itong mga impeachment complaints laban sa Vice President. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya daw itong mga complaint na ito laban sa pangalawang Pangulo. Okay lang yun sa amin kung dumaan sa tamang proseso. Of course, ang function nila is to initiate. Titingnan nila kung mayroong substance talaga, sufficient in substance, ang complaint, and yun na sana, tama na yun. They could have submitted that to plenary already and for the plenary to decide. At kung ang plenary will agree to their observation or evaluation that there is really sufficiency in substance, then they have to transmit it to the Senate. Pero ang ginawa nila, it's a full-blown trial, which is overstepping and usurpation of the power of the Senate as the sole body to try the impeachment case. So yun ang contention namin. Kaya
hopefully, hindi pa naman late, baka yung Supreme Court mag-intervene um, at gawing unconstitutional. They have to rule this as an unconstitutional. The process the lower house has done is unconstitutional. Maliban doon, we are also calling on the Senate to uphold the Constitution and dismiss these tainted articles of impeachment once it reaches their doorstep. Dahil may kasabihan tayo, we cannot eat the fruit of a poison. We cannot eat ano ba yun? We cannot eat the fruit of a poison tree. Okay? So from the very beginning, talagang mali na talaga ang nangyari in terms of process and the parameters of their functions and mandate. Pero maliban po doon sa proseso, kung tama ba o hindi, doon po sa issue mismo na kanila pong, o mga aligasyon na kanila pong inihahayag, katulad na lamang po dito sa maling paggamit daw ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at maging yung mga inilahad o binulgar na mga kahinahinalang transaksyon di umano ng pangalawang Pangulo at hindi may paliwanag na yaman at yung pagkabigo din daw ng pangalawang Pangulo na i-disclose sa ang kanyang tamang statements of assets, liabilities and net worth. Ano ho ang inyong pananaw dito? Kabilang na yung kanyang pagbabanta doon doon sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Basically, the Vice President is very clear on that. Sabi niya, sasagutin niya lahat ito, isa-isa, at the right forum or in the right forum, which is the Senate. Pero at the level of the House Committee on Justice, hindi nila function yung busisiin lahat ito dahil that is outside of their mandate, ika nga. Kaya hindi siya sumipot doon. Pero hindi ibig sabihin na takot siya o may tinatago siya. Sabi niya, at the right time, at the right forum, sasagutin natin isa-isa yan. So, sa tingin ko, everything as far as these issues against the Vice President the documents, for example, are all above board. They can, her lawyers, including herself, can explain this for as long as the venue is in order or right, like what I've said, the Senate. So, I cannot comment on the validity of the SALN because I have not seen it. Yung kanyang grave threat naman, sabi niya, is there a crime when you threat or sorry, is there a crime from the grave? Yan ang sabi niya. Conditional yung kanyang threat. Kung sakaling papatayin siya o pinatay siya, at least mayroon ng taong napagsabihan niya upang maghiganti para sa kanya. At ang sample nga niya dito ay yung case ni Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino pinatay sa tarmac at hindi talaga siya nakapaghiganti dahil wala siyang habilin sa mga tao na pwedeng maghiganti sa kanya. So much as I want to discuss this in details, pero I leave that to the lawyers and the discretion of the Vice President to make an accurate answer
in all these accusations. Opo, doon sa grave threats, Doc, sa issue ng grave threats o pagbabanta nga sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., doon po sa kanilang video na ipinakita, kung na-monitor po ninyo, sinasabi po na ilang mamabatas na spliced. O, dahil kaya, spliced at hindi buo yung ipinakita pong video tungkol nga po doon sa sinabi ng Vice Presidente laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung garon, kayo ho ba naniniwala doon? Splice at kung sakali mang splice nga yung video at out of context nga, ano ho magiging implikasyon? It depends kung ano yung ibig mong sabihin na splice. Kung ang ibig mong sabihin splice ay kulang, hindi na ipalabas yung full video, it becomes favorable to the accuser. So hindi natin gusto mangyari yon. Kaya dapat ipinalabas yung kabuuan ng video para makikita mo yung konteksto. So, kung yung aspect lang or portion ng video that will be beneficial to the accuser, parang splice nga yun dahil kulang. So, kung i-present mo yung buong video, then you'll get the whole context. The whole thing will be put in context at makikita mo may dahilan siya kung bakit siya nakapagsabi ng ganon. So, kaya napakaselan po yung mga ganito dahil makikita mo yung bias. Bias yung members ng House Committee on Justice. Bakit nila i-entertain yung ganon na alam naman nila na bias talaga. Halimbawa, katulad nung ipinalabas ng NBI, bakit hindi nila ipinalabas yung buong video? Ano bang motibo doon? So, ang motibo doon is just to pin down the Vice President. Hindi pinakikita yung katotohanan, which is napakalungkot po yung ganon. Kasi para sa akin, this is the whole process is being done just to pin down the Vice President to block her way to 2028. Opo. Ngayon na nakalusot na nga sa committee level itong ang mga impeachment complaints laban sa Vice President at this May, mga Mayo 11 ata, kung hindi ako nagkakamali, pagbobotohan na ng plenaryo ng House of Representatives itong ang impeachment complaints para po umusad na sa Senado. Sa tingin ho ba ninyo, Doc, may sapat na bilang ang Kongreso para ipasa o ilusot itong impeachment complaints o mga articles of impeachment laban sa Vice President? Sa tingin ko, mayroong konting problema yung House of Representatives kaya idinidelay nila yung proseso ng hearing at nag-gather sila ng mga unauthorized evidence dahil gusto nilang i-precondition yung mind ng ng publiko na talagang mayroong masamang ginawa si BP Sara at nang sa ganon ay at the same time ma-convince nila yung ibang members ng Kongreso na dapat bumoto in favor of the articles of impeachment dahil pinakita nila na maraming ang allegations laban kay BP Sara. So, but on the other hand, mayroon din tayong mga narinig na they cannot really master the necessary number para ito ay ma-approve, ma-endorse or ma-approve ng plenary at thereby endorsing the same to the or transmitting the same to the Senate. So yan yung manarinig. We'll just wait until they finally make the decision at the level of the plenary.
Opo. Pero marami talagang nagsasabi na baka kulang yung number nila. Pero meron ho ba kayong nakakausap din sa loob ng House of Representatives, Doc, bilang isang mambabatas din, kung ano po ang kanilang pananaw hinggil nga dito? Yung mga kongresista po, mga kilala po ninyo, mga kaibigan po ninyo, ano po yung mga pananaw nila hinggil po dito sa issue na yan? Basically kami from the DDS Saraol, mayroon kaming panawagan na dapat talaga hindi sila bumoto dahil hindi namin sila bobotohan o iboboto pagdating ng 2028 election. So sila naman ay may positive response to this. At maraming talagang hindi responsive na pag-endorse ng articles of impeachment. Kasi nga ito ay isang political vendetta at apektado naman yung credibility nila sa mga constituency nila kapag susuportahan nila. So hopefully they walk their talk na hindi nila susuportahan yung endorsement ng articles of impeachment. Kung sakali mang maprobahan nga dyan sa Kamara at iaakit nga yung kaso niyan sa Senado na magsisilbing impeachment court para nga sa formal na paglilitis, Doc, agad-agad ay sisimulan na ng Senado o itinuturing na impeachment court yung paglilitis nga sa kaso na ito ng Vice President. Lalo na may desisyon na po ang Supreme Court tungkol nga po doon sa salitang forthwith. Doc, ano po ba ang masasabi po ninyo? We have to leave that to the Senate as the impeachment court. May definition naman yung Supreme Court sa sa word na term na forthwith. Depende daw sa situation. So we cannot compel the Senate to act on it. They have their own internal rules, impeachment rules. They have to see to it that their act will be consistent with their impeachment rules and the rules of the Senate for that matter. So, but kami, ang panawagan namin ay for the Senate to outrightly dismiss this because it's void ab initio, so to speak. Mali na mula sa umpisa pa. There is abuse of discretion. There is abuse of authority. They overstep their function, their mandate, just to merely initiate the impeachment complaint, but they have resorted to a full-blown trial, which is the sole power of the Senate as an impeachment court. So, yun ang panawagan namin sa Senate because they cannot be part of a process na mali mula sa umpisa. Otherwise, they will be charged of legitimizing something that is wrong from the very beginning. Pero, Doc, may pahayag po yung Senate President mismo. Iginit po ni Senate President Tito Soto na agad kikilos po yung Senado kapag natanggap nga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan nga, ang sabi ayon sa kanya, ang forthwith ay nangangahulugang kinabukasan agad. Yung komento po. Well, it depends on him. If that's his appreciation of the word forthwith, we can only do so much. But there are 24 members of the Senate, so that will be subjected to a extensive deliberation, debate. So at the end of the day, pagbubotohan nila yan. Pero as I've said, bukas, susunod na araw, dapat consistent sa kanilang impeachment rules and rules of the Senate. Yun lang yun. But kami, ang panawagan namin talaga ay for the well-meaning members of the Senate, dapat outright dismissal itong articles of impeachment once akyat sa kanila. Dahil nga,
may grave abuse of discretion. It's unconstitutional, and there's usurpation of their power as impeachment court. So, tuloy-tuloy kami sa panawagan namin sa Senate. Alam namin, maraming well-meaning senators and they don't want to be part of a process that is wrong or mali mula sa umpisa pa. Masapat pa rin ho ba yung suporta na yan para sa pangalawang Pangulo? Lalo't ilan nga po sa mga kaalyado ng mga Dutertes, ng mga senador ay ang inuusig ngayon. Baga, tulad na lamang kay Senator Bato de la Rosa, makakaapekto ho ba yun sa magiging suporta ng Vice Presidente dyan sa Senado at ng ilang pang mga senador na kilala po nating sumusuporta nga sa pangalawang Pangulo? Sa tingin ko kahit wala si Senator De La Rosa ay di makaapekto ang boto ng mga supporters ni VP Sara. Kasi the challenge is in the majority. They have to master the two-third votes to convict her. And that is numbering to 16 senators. So, yun ang kanilang challenge. Paano nila ma-master yung 16 votes? So as it is now, mukhang mahirapan sila. Dahil siyam yata yung opposition or members of the minority block of the Senate. So napakahirap. Pero again, mahirap magsalita kasi politics ito. So many things can happen that we cannot see. So some may be pressured, I hope not, for one reason or the other. Basta ako, optimistic ako na marami pa ring well-meaning members of the Senate as an impeachment court or members of the impeachment court na titingnan na talaga nila ito from a broader perspective. Ito po ay isang political harassment. Ito ay political strategy for the opponents of VP Sara because she is a contender to reckon with for 2028. Opo. Mula ba noong nagsimula itong impeachment proceedings laban sa Vice President ay nadagdagan ba yung supporters ng Vice President, lalo na yung mga DDS supporters po, Doc, na inyo pong kinabibilangan? Dumadami ho ba? Lalo't yung nag-umpisa din ng deklarasyon na siya'y tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Yeah, sa tingin ko, kami talagang lumalaki yung grupo namin dahil the public is not blind on this. Alam ng tao. Ang tao ngayon hindi mo na pwedeng bulahin o lulukuhin dahil alam na nila ang katotohanan. So as far as our group is concerned, talagang dumadami kami. Halos lahat na ng region. Mayroon kaming mga convenors at supporters. At nakikita naman sa statistics ang suporta ng tao kay VP Sara. Consistent talaga siyang mataas ang rating, 40 and above as against the other contenders. So kami, nagiging motivation din sa amin ito. Tuloy-tuloy ang aming suporta sa kanya at maghikayat pa ng mga ibang tao na suportahan natin si VP Sara for 2028 dahil para sa akin, ang tawag ko nga dyan sa type or style or type of leadership na meron siya is a RAD leader. RAD stands for resilient, agile, and developmental leader. Kailangan natin ang strong at decisive at developmental, meaning mayroon siyang clear vision for our country.
at sa pamagitan ng ano ba yung ano niya, ah, malasakit. I just forgot the first term. Uh, Basta't yun, para sa akin, we need a leader uh, in her quality, a leader, a meaningful leader, a developmental leader, uh, does not deform a country, but reform it for the betterment of the Filipino people. And we see this quality of leadership in VP Sara Duterte. Tapang at malasakit, yun po ba yung ibig niyong sabihin? Ano na nga, Tapang at malasakit. tapang at malasakit, yun. Tapang. Kailangan natin ng matapang na leader. Sa totoo lang, katulad ng kanyang ama, si former President Duterte, PRRD, kailangan ang matapang pero may malasakit na leader para sa atin. Kasi mahirap man sabihin, maraming hindi disiplinado na Filipino, kaya kailangan natin ng iron hand but within the bounds of the law. Kaya yun ang kailangan nating leader. Sino ba ang gusto ng grupo po ninyo, Doc, na maging katandem ng pangalawang Pangulo sa 2028? Basically, we have not decided on that, but there are potential candidates for that. Of course, nandyan si Senator Marcoleta because of geographical reason. VP Sara is from Mindanao, and Senator Marcoleta is from Luzon. Although, para sa akin, nakikita ko rin yung necessity na pwedeng sa Senate na lang muna si Senator Marcoleta at hinog na siya magiging president ng Senate. Yan ang isang anggulo na nakikita ko, kasi kailangan natin ang isang fighter, debater, at magaling sa batas. Kung ikaw ay Senate President at maprotektahan mo rin ang mga bagay-bagay tungkol sa operation ng government. Although as of now, siya talaga yung number one na pipisil ng mga grupo na magiging Vice President for VP Sara. Nandyan din si Senator Bongo dahil talaga naman kung nakikita natin si Senator Bongo is a former senator. Bagay siya sa executive dahil mayroon siyang malasakit center. Nakikita mo yung kanyang mga ang performance niya, at mahal siya ng mga Pilipino. Although ang isang problema dyan ay siya ay taga Mindanao din. However, mayroon naman siyang roots sa Luzon, from Batangas. So, may balancing power din siya. Kaya para sa akin, isa rin siyang potential leader for Vice President. Si Robin Padilla is another one. Nakikita naman natin itong dalawa na to, Robin Padilla and Bongo, are top notchers insofar as the Senate is concerned. So, si Senator Padilla, Robin is also from Luzon, at grassroots popularity is very high, just like Bongo. So, pero we leave the discretion to decide to the Vice President, kasi
siya talaga yung may final say dyan kung sino sa kanila yung at least comfortable siya to work with at unquestionable yung loyalty sa kanyang leadership. Otherwise, history will repeat itself just like what is happening now. Dahil hindi magka-tandem yung president at vice president, so hindi talaga nagiging united yung mga leaders natin at maapektuhan yung Filipino people. Kaya maganda sa US, sana kung gano'n ang sistema ng gobyerno natin, kung anong boto sa president, yun din ang boto sa vice president. So, kaya very effective ang kanilang tandem in terms of governance. Opo. At huli na lang, may panawagan din na Sara Baste. Anong pananaw mo nito doon? Yung kapatid po niya. Maging katandem ang tingin po ninyo. Okay din naman yun. Although medyo may reservation ako dyan, not because Mayor Baste is not popular. He's a good leader. Tingnan mo naman yung Davao, kung paano niya gino-govern ngayon. But from the moral standpoint, siguro medyo may issue tayo dyan kasi magkapatid sila. Maraming against dynasty or maraming propose ng anti-dynasty law. And here we are, parang mag-build tayo ng Duterte dynasty. So mukhang kung sa debate, sa level ng debate, later on, medyo mahirap sagutin yon. But not because, what do you call this, Baste Duterte is not qualified. I think we need a leader like him also, which is very strong, straightforward, at malinis din ang record, kumbaga. So yun lang yung reservation ko doon, dahil magkapatid sila. But in terms of qualification, napaka-qualified niya. So ako, doon sa tatlo na yung una kong binanggit kanina, alinman sa kanila, I think we are in good hands in terms of loyalty, in terms of support for would-be President, Vice President Duterte. Alright. Doc, siguro yung huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nagikinig sa mga oras na ito. Okay, unang-una gusto kong batiin yung ating mga workers. Happy Labor's Day to all of you. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtrabaho para sa ating mga pamilya at para sa ating bansa. Ako'y naniniwala kung wala kayo, mahirapan po ang mga different businesses sa Pilipinas. At kung walang businesses sa Pilipinas, wala pong bagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya napakalaki yung ambag ninyo sa ekonomiya at ang buong Pilipinas for that matter. Insofar as the impeachment is concerned, nakakalungkot po isipin. Ako'y naniniwala from the very beginning, there's abuse of discretion, abuse of authority, and it's unconstitutional insofar as the hearing conducted by the House Committee on Justice. And for that matter, even if we'll pass judgment in the plenary in Congress and transmitted to the Senate, I wish and call on the Senate as a taxpayer na kung pwede, you have to dismiss this article of impeachment because it is tainted from the very beginning. So otherwise, you will be accused of legitimizing a process which is unconstitutional. So you have to uphold the Constitution. You have to protect the integrity of the Senate. So to the Supreme Court, I hope they will still act on our petition for certiorari and prohibition
dahil it's not too late. Hindi pa naman na itatransmit sa Senate ang articles of impeachment. So sa inyong lahat, Jade and Admar, magandang umaga po at salamat sa opportunity na ibinigay niyo sa akin upang mailahad ko ang aking insights dito sa impeachment na nangyari laban kay VP Sara Duterte.